Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 16. Ang distansyang hindi na masunod. Umaga, pareho pa rin ang tunog ng campus. Kampana, yapakan, tawanan. Pero para kay Lucas, may mali. Nakatayo siya sa lilim ng gusali, eksaktong lugar kung saan siya dapat. Malayo, hindi napapansin. At doon niya nakita si Althea. Hindi nag-iisa, may bagong bantay sa di kalayuan. Masyadong halata, masyadong lantad. Hindi ganito ang plano, pumasok sa isip ni Lucas. Tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe lang. Keep distance. Walang pangalan. Hindi kailangan. Huminga siya ng malalim at umatras ng isang hakbang. Isang hakbang na parang may bigat na tonelada. Sa hallway, naglakad si Althea kasama si Nicole. Napapansin mo ba? Tanong ni Nicole, pabirong tono. Parang bihira ko na siyang makita. Hindi sumagot si Althea agad. Napapansin ko, gusto niyang sabihin. At masakit, busy lang siguro, sagot niya sa wakas, pilit ngumiti. Pero sa loob, may kakaibang lamig. Tuwing lilingon siya, wala si Lucas. Tuwing hihinto siya, hindi siya nasusundan. Ganito ba dapat ang pakiramdam ng pagiging ligtas? Sa kabilang gusali, may maikling pulong. Hindi opisyal, walang papel, hindi ka tinatanggal, mababang sabi ng boses sa linya. Pero masyado ka nang nakikita. Tahimik si Lucas. Hindi ko sinasadya, sagot niya. Hindi mahalaga, balik ng boses. Ang mahalaga, napapansin, may maikling katahimikan. Distance, dagdag nito. Kung hindi mo kayang umatras, mapipilitin kaming umatras para sayo. Napapikit si Lucas. Susunod ako, sagot niya. Pero ang boses, hindi sigurado. Sa labas ng classroom, huminto si Althea bigla. May naramdaman siya. Parang may iniwang bukas. Parang may nawawala. Paglingon niya sa likod. Wala. Pero sa dulo ng hallway. Sa pagitan ng liwanag at anino. Nakatayo si Lucas. Nakatingin. Hindi lumalapit. Nagtagpo ang mata nila. Isang segundo lang. Sapat para maunawaan nila pareho. May utos na sinusunod. At may pusong nahihirapan. Recess. Nakatayo si Althea sa gilid, kausap si Nicole. Nakarelax. Sa unang pagkakataon ngayong araw. Hanggang sa, isang estudyante ang biglang umatras. Nabunggo si Althea. Miss, sorry? Sabi nito, nawalan ng balanse. Hindi pa man tuluyang matamba si Althea. May humawak na agad sa braso niya. Mahigpit, sigurado, si Lucas. Hindi niya namalayan kung kailan ito lumapit. Okay ka lang? Tanong niya, masyadong mabilis, masyadong personal. Tumango si Althea, medyo nagulat. Okay lang ako, ngumiti si Nicole. Grabe ka, Lucas. Mabilis ka pa sa CCTV. Sabay tawa, pero hindi lahat natawa. Sa di kalayuan, may isang guro na napahinto. Isang bantay ang napatingin, at isang estudyanteng hindi kabilang sa kanila. Ang naglabas ng cellphone, kunwari may tinatype. Binitiwan ni Lucas ang braso ni Althea. Huli na, napansin na. Sorry, sabi niya, umatras agad. Reflex lang. Hindi siya tinignan ni Althea ng may galit, kundi may pagtataka. Salamat, sabi niya, mahina. Nagtagpo ang mata nila sandali. Isang segundo lang, pero sapat para makita ng iba. Sa kabilang gilid ng courtyard, may nagbubulong. Close sila Hindi ba yan yung tahimik lang lagi? Bakit parang laging nandun pag siya ang nandyan? Sa loob ng admin building, may monitor na nakapos. Hindi malinaw ang eksena, pero malinaw ang distansya. Isang boses ang nagsalita, isang hakbang pa, hindi na siya anino. Sa labas, muling umatras si Lucas sa dating pwesto. Pero ngayon, hindi na siya kasing layo. At si Althea, kahit sinubukan niyang bumalik sa usapan nila ni Nicole, ramdam niyang may nagbago.
Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil may tumingin sa kanya na parang hindi lang siya misyon. Tahimik na minamasdan ni Miguel Reyes ang monitor sa harap niya. Hindi ito CCTV ng isang gusali, kundi sunod-sunod na ulat, larawan, at galaw ng isang binatang matagal na niyang kilala, si Lucas. Hindi niya kailangang pag-aralan ang buong eksena. Sanay na ang mata niya sa ganitong trabaho. Ang hinahanap niya ay ang maliit na pagbabago. At nakita niya iyon. Mas madalas nang nasa tabi ng dalaga ang anak niya. Hindi lang sa mga sandaling may banta, kundi kahit sa katahimikan, sa silid-aklatan, sa kantina, sa pasilyong walang bantay. Hindi yun bahagi ng utos. Huminto ang monitor sa isang litrato. Si Althea, nakatawa, walang takot, walang pag-aalala. At si Lucas, bahagyang nakatingin sa kanya, hindi bilang bantay, kundi bilang isang binatang may damdaming pilit itinatago. Mahigpit na pumikit si Miguel. Delikado na, bulong niya. Hindi dahil sa sindikato, hindi dahil sa Rosa Negra, kundi dahil ang anak niyang matagal niyang hinubog. Upang maging anino, ay nagsisimula ng magkaroon ng puso. Alam ni Miguel ang kahihinatnan ng ganitong pagkakamali. Nakita na niya ito sa napakaraming tauhan. Kapag pumasok ang damdamin, doon nagsisimula ang kamatayan. Kinuha niya ang telepono. Lucas, mariin niyang wika nang sumagot ang anak. Paalala lang ito, tahimik ang kabilang linya. Bantay ka, dugtong niya. Hindi ka sintahan. Isang iglap ng katahimikan. Isang hakbang papalapit. Huminga siya ng malalim. At hindi nakita may lalayo sa bagyong paparating. Mas bumigat ang katahimikan sa linya. Naunawaan mo ba? Opo, sagot ni Lucas. Maikli, maayos. Pero sa boses nito, alam ni Miguel. Huli na. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa monitor. Sa unang pagkakataon bilang ama, hindi na siya sigurado kung ang mga aral na itinanam niya bilang protection ay siya ring magiging kapahamakan ng anak niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, napansin ko na lang, mas tahimik na ang paligid. Nandyan pa rin ang mga tao. Nandyan pa rin ang ingay ng eskwela. Pero may kulang. Si Lucas, hindi siya nawawala. Mas masakit, nandyan siya, pero malayo. Sa loob ng classroom, ramdam ko ang presensya niya sa likod. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaalis. Parang may guhit sa pagitan namin, na hindi ko nakikita, pero sinusunod niya. May nagbago, bulong ng isip ko. Noong una, inisip ko, baka pagod lang siya, baka busy, baka wala lang. Pero habang lumilipas ang oras, napapansin ko na hindi na niya ako sinasalubong ng tingin. Hindi na niya ako tinatanong kung okay lang ako. Hindi na niya ako sinusundan sa lakad. Ganito ba dapat? Sa kantin, umupo ako sa tapat ni Nicole. Bestie, sabi niya, dahan-dahan. May nagawa ka bang mali? Umiling ako. Ewan ko, sagot ko. Parang, bigla na lang siyang umatras. Sumilip ako sa paligid. Nakita ko siya sa malayo. Nakasandal sa pader. Nakatingin sa cellphone. Pero ramdam kong nakikinig. At doon ako nasaktan. Hindi dahil iniwasan niya ako, kundi dahil kaya niyang umiwas. Kung gusto niya, kaya pala. Huminga ako ng malalim. Kung ganito lang pala kadaling maglagay ng distansya. Bakit ako ang nahihirapan? Tumayo ako at naglakad palayo. Hindi ko alam kung saan. Basta gusto kong maramdaman. Kung hahabol siya, isang hakbang, dalawa, wala. Hindi siya sumunod. Hindi ko napigilan ang pag-ipit ng labi ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natatakot. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang pala panganib ang kinakaharap ko. May isa pang mas tahimik, mas personal, ang posibilidad na, mas pinili niyang sumunod kaysa manatili. Paglingon ko, nagtagpo ang mata namin. Saglit lang. Hindi siya lumapit, hindi rin ako. At sa pagitan naming dalawa, may distansyang hindi ko alam kung sino ang unang naglagay. Pero pareho naming sinusunod. Sa isang silid na walang bintana, iisa lang ang ilaw. Nakatayo sa gitna ang isang babae. Hindi makita ang mukha,
Ang tinig lang ang malinaw. May nagbago, sabi niya. Sa gilid ng silid, may lalaking nakaupo. Tahimik, nakapulupot ang mga daliri sa tuhod. Si Severo Cruz. Mas madalas siyang lumalapit, dugtong ng babae. Mas madalas siyang napapansin. Tahimik si Severo. Ang anino, sabi ng babae, ay hindi na anino kapag may pinipili. Sumagot si Severo, mababa ang boses. Ang pinipili niya, ang maglalantad sa kanya. May sandaling katahimikan. Hindi pa natin siya gagalawin, utos ng babae. Hindi pa. Bakit? Tanong ni Severo. Dahil mas mabisa ang paghihintay, sagot niya. Kapag nasanay na siyang pumili, mas madali siyang masasaktan. Dahan-daang lumingon ng babae sa madilim na pader. Parang may pinapanood na alaala. Ang liwanag ay hindi pinapatay, wika niya. Pinapalapit muna, hanggang masaktan ang anino. Tumango si Severo. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang makikita, kundi kalkulasyon. Sa labas ng silid, may messenger na dumating. Isang utos lang ang iniabot. Observe, not engage. At sa lungsod, sa ilalim ng parehong dilim. Isang binata ang patuloy na lumalapit sa liwanag. Hindi alam na sa bawat hakbang niya palapit, may mga matang mas lalo siyang nakikita. Sa loob ng pribadong opisina ni Don Ricardo, tahimik ang hangin. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nagbabantang hayagan. Napapansin ka na, wika niya kay Lucas, mababa ang boses. Kapag napapansin ang anino, hindi na siya protection. Nagiging target na siya, tahimik si Lucas. Hindi ko hinahangad na mapahamak ang anak ko, dugtong ni Don Ricardo. Pero hindi ko rin hahayaan na dahil sayo. Mas mapalapit ang panganib sa kanya. Huminga siya ng malalim. Umatras ka, utos niya. Kung hindi mo kayang gawin yan bilang tauhan, gawin mo bilang tao. Napatingin si Lucas. Opo, sagot niya. Pero ang salitang iyon, mas mabigat kaysa utos. Gabi, tahimik ang paligid ng campus. Halos wala ng tao. Naglalakad si Althea mag-isa. Hindi niya napansin ang dalawang lalaking nasa di kalayuan. Hindi direktang sumusunod, pero sapat na para magdulot ng kaba. Sa lilam ng puno, nandoon si Lucas. Nakahinto, naalala ang utos, distance. Humakbang ang isa sa mga lalaki palapit kay Althea. Miss, hindi na natapos ang salita. Isang hakbang lang ang ginawa ni Lucas. Isang galaw, at nasa tabi na siya ni Althea. May problema, tanong ni Lucas. Kalma ang boses, pero matalim ang tingin. Nag-atubili ang mga lalaki, nagkatinginan. At umatras. Umalis sila na parang walang nangyari. Tahimik ang paligid muli. Tumingin si Althea kay Lucas. Akala ko, mahina niyang sabi. Hindi ka nalalapit. Napatingin si Lucas sa lupa. Pasensya na, sagot niya. Hindi ko kaya. Sa dilim, may matang nakamasid. Sa isang sasakyan sa di kalayuan. May taong nagmamasid sa kanilang dalawa. Isang maikling mensahe ang ipinadala. Confirm. He broke distance. Sa kabilang linya, isang sagot lang ang dumating. Proceed to next test. Sa likod ni Lucas, hindi niya alam na ang isang hakbang na ginawa niya. Hindi lang paglabag sa utos, kundi paanyaya sa susunod na panganib. At sa pagitan ng liwanag at anino, ang distansyang pinilit niyang panatilihin, ay tuluyan ng nabura. Kung nagustuhan ninyo ang episode 16, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.